pag-uusapan na natin itong isang balitang ito na pinakamagandang balita sa lahat. Itong ethics complaint kay Risa Ontiveros. Kapal kasi ng pagmumukha nito eh. Ang kapal ng mukha nito, sa totoo lang. Sabi niya, mga bossing, eto daw nangyayari sa kanya ngayon ay recycled harassment. Recycled harassment? Paano kang hinaras, Nino? Sino nang haharas sa'yo? Duterte na naman. Paano kang ihaharas ng mga Duterte? Wala na nga si Pangulo na ipakulong nyo nga. Si Inday Sara, pinai-impeach nyo. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong din. Pinaglalaban din niya yung kanyang kalayaan sa kaso niya. Itong si Basti Duterte, wala naman siyang pakialam sa'yo. Hindi naman siya senador. Si Pulong, wala rin naman siyang pakialam sa'yo. So, sino yung sinasabi nitong ulul na ito na nanggigipit sa kanya or nanghaharas sa kanya? Di ba? Paano kang ihaharas ng mga tao na biktima din ng harassment? Kung hindi ka ba naman tanga? Alam mo, sabi ko nga, ganito kabobo talaga to eh. Alam mo na umaasa lang to sa ChatGPT. Pero alam mo na pulpul talaga siya. Kasi nga, hinaharas daw siya, Nino. Ni Topacio. Ikaw ang unang nagsampa ng reklamo kay Topacio. Sabi nga ni Topacio sa'yo, hindi ba? Sabi ni Topacio sa'yo, playground ko yan. Ngayon, ethics complaint. Sino ba ang nasa ethics committee ng Senado ngayon? Di natin alam eh. Pero sinasampahan siya ng ethics complaint kasi nga meron mga bumabaliktad. Hindi lang kasi yung Rene Maurilio ba yun? Alias Rene, yung si Maurilio. Hindi lang yun yung bumaliktad na di umanong binayaran nito or kinukubkob nito para gumawa ng mga maling tawag dito testament. Mga maling testimonya. Gumawa ng mga testimonyang mali. Kasi nga ginagamit nito ni Risa Ontiveros di umano yung kanyang komite para banatan, targetin yung mga taong galit siya. Ginagamit itong kanyang komite. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ganyan na yan. Ayan na nga sila Las Cañas, sila Matubato, hindi ba? Parehas yan sila ni Trillanes. Kung ano-ano yung mga akusasyon, wala namang ebidensya. Tapos yung ebidensya manggagaling sa sa mga testimonya ng mga biktima umano, tapos biglang kalaunan babaliktad. Nagkaroon po ito ng kaso na witness tampering tsaka kidnapping yata yun illegal detention of some sort kasi meron yata siyang minor de edad na ayaw ibalik sa mga magulang dahil gagamitin nga niya laban sa mga Duterte, mga ganun. So ngayon, ganun ulit, nangyari ulit. Yung mga nangyayari na noon, nangyayari ulit ngayon. So sabi nga, maganda yung sinabi ng mga abogado dito sa kaso na ito na at least magkaroon man lang ng sense of accountability etong mga senador na ito. Because kung papabayaan lang natin sila na gamitin yung kanilang kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng taong bayan para iharas din yung taong bayan, maling-mali po yan. Dapat magkaroon talaga ng sense of accountability itong mga ito, lalong-lalo na kung legit yung mga reklamo. Marami na mga bumaliktad dito. Yung sa Farmally, yung mga di umanong binayaran nila dun sa Farmally para ituro na naman yung mga Duterte. Ayan. Bumaliktad din yung mga yun. So, hindi lang kasi ngayon nangyari. Nangyayari na yan noon and it's a pattern. And it's about time na ang pamunuan ng Senado kailangan na talagang pakinggan ito. Kailangan na talaga, sabi ko nga ipatawag yung mga bumaliktad na yan. Tapos harap-harapan, walang maskara. Pakausap kay Risa Ontiveros. Unang-una sa lahat, yung mga... Diba? Sabi ko sa inyo, unang-una sa lahat, ang mga testigo na yan, lumabas yan dyan dahil sa kanya. Papaano? Katulad yan, sasabihin niya na binayaran ng yan, ni Pastor Kibuloy yan.
Yang alias rin paano babayaran ni Pastor Apollo Kibuloy? Nakakulong din yung tao. Naka-freeze pa yung kanilang mga assets dahil sa kagagahan mo. Paano nila babayaran yan? Diba? O kaya nga yun nga yung hindi natin maintindihan. Baka kung saan kumukuha ng tigas ng mukha ito para sabihin sa harap ng media na hinaharas siya. Nino, hinaharas siya nung mga tao na bumaliktad na binayaran niya. Kung may nanghaharas sa kanya, yun ay yung paghahabol sa kanya ng batas. At hindi pwedeng lalabas ka na lang or tatalikuran mo na lang itong mga responsibilidad na ito. Hindi papayag si Topacio. Kaya ito, merong ethics complaint na isinampa sa Senado and hopefully, pakinggan ng Senado ito kasi meron noon ng ethics committee, natatandaan ko si Tito Soto, sinampahan ng kaso sa ethics committee si Saba. Si Leila de Lima, senador pa siya noon, sinampahan siya ng dahil nga nangalunya, di ba? O mahilig siya sa saging. So dahil yun, unbecoming of a public servant yung nakikiapid ka, sinampahan siya ng ethics complaint. Si Trillanes, sinampahan din ng ethics complaint. Pero parang wala naman nangyayari. Let's see kung sa bagong sa bagong pamunuan or bagong Senado, tingnan natin kung pakikinggan itong ethics complaint na ito. But it's about time na yung mga senador na mga ganito, yung mga judgmental na mga senador, linis-linisan, wala namang mga alam, mga pulpul naman, umaasa lang naman sa ChatGPT, dapat talaga magkaroon na rin sila ng kakatakutan. Dapat may masampulan talaga na mapatalsik na isang senador dahil sa paggawa ng mga illegal na bagay. Supposedly, ang mga mambabatas gagawa ng batas, hindi mag-break ng law. You are lawmakers, not lawbreakers, ika nga. And itong sinasabi nung alias Rene na ito, talagang masasabi natin na kung totoo, lumalabag talaga sa batas itong si Risa Hontiveros na dapat hindi lang dito sa hindi lang dito sa ethics committee nirereklamo, dapat talaga nirereklamo to sa ombudsman pakinggan natin itong issue na ito at ating himay-himayin. Nahaharap sa reklamo si Senator Risa Hontiveros dahil sa isyu ng umano'y panunuhol ng testigo sa isang investigasyon. Sa MJ Mondihar sa report. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay Ayan nung natatandaan ninyo, nung ito'y sumarap sa Senado, nakatakip ang muka. Kaya ngayon din sinasabi ni Marcoleta susumpa ka sa korte. Hindi pwede sa korte yan, yung patakip-takip ng muka. So yung mga hearing na yan talaga na kinakandak dyan, lalong-lalo na kung may target sila na tao, may target na organisasyon, yan. Talaga yan, illegal talaga dapat yan. Katulad nito, ayan nagpakita ng muka. So ibig sabihin, mas kumpiyansa na siya ngayon. At sinasabi niya na binayaran siya. Now, katulad ng sinasabi ko, I don't want to believe this person. Kasi kapag nagsinungaling ka na nung una, wala ka ng kwenta sa akin. Pero kung gusto niyang itama yung kanyang pagkakamali at dinoble cross talaga siya nito ni Risa Hontiveros, dapat itama mo yung mga pagkakamali by means of, ireklamo nyo. At lumabas ka, kung maiimbestigahan nito, lumabas ka at magsalita ka doon. At sa mukha ni Risa Hontiveros, sabihin mo sa kanya lahat at pabulaanan mo lahat ng mga ipaparatang niya sa'yo. RRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Viral ang pagkanta na yan ni alias Rene o Michael Maurilio 2 buwan na nakakaraan. Pero bago ito umamin, sinaraan nito sa isang pagninig sa Senado si Pastor Apollo C. Kibuloy at idinamay pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte. Dahil dito, nagsampa ng reklamo sa Senate Ethics Committee sina Attorneys Freddy Topacio, Jing Paras at Manny Luna. Patayan ng reklamo ang umano'y panunuhol de Hontiveros ayon sa testimonya ni alias Rene.
Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Hontiveros through her. Alam mo, sa mga tao kasing, sa mga taong walang pera, yung 1 million, malaki yan, lalo na kung hindi ka pa nakakahawak ng 1 million. Madali ka talagang madali kang makakabudol ng isang tao sa 1 milyon until mapasa iyo yung 1 milyon na yan at maubos mo yung 1 milyon na yan. Magugulat ka, anak ng tinapay. Napakaliit pala ng 1 milyon. Na yung 1 milyon pala, putang ina, delikado kasi habang buhay akong magtatago. Habang buhay akong kakanain ng konsensya ko dahil dyan sa 1 milyon na yan. Tapos ang bilis-bilis palang maubos. Hindi nila alam kung ano yung value ng 1 million until magkahawak sila ng 1 milyon at magastos nila yun ng isang iglap. Siguro itong Maurilio, yung 1 milyon na gastos niya na, putangin na, wala man lang siya napundar. Sabi niya siguro, putya patay, lugi ako nito. O maliit pala yung 1 milyon, dapat dagdagan mo. Sisirain mo yung buhay ko, tas 1 milyon lang. Mantakin mo, pag dinala mo yung 1 milyon sa Amerika, magkano lang yan? Oo, pag dinala mo yung 1 milyon sa Amerika, parang magkano ba yan? Mga 100,000? 100,000 ba yung 1 milyon? Hindi maano yung 100,000? Parang mga 50,000 lang yan. Iano natin, para sigurado. 1 million, 1M, 1M USD to PHP. Magkano lang yan? Ay, mali pala, baliktad pala. 1 million, 1M, 1M PHP, PHP to USD. Yan, tingnan natin. 1 million PHP to USD, magkano? Putang inang yan. 17,000 US dollars lang pala yan. 17,000. Alam nyo ba magkano renta ng bahay sa Amerika? So, ibig sabihin, kung may 1 milyon ka, hindi ka pa makakapagtago. Kahit dito sa Pilipinas, yung 1 milyon, saglit lang talaga maubos yan eh. So, doon mo marirealize na putsang ina, mali. Mali yung desisyon ko eh. Siyempre, hihingi ka siguro ulit. Hindi ka na pagbibigyan dahil lang kontrata nyo, ganun lang, 1 milyon lang. Putya, medyo mararamdaman mo, tayo na lugi ako. Dahil lugi ako at ayaw mo na akong suportahan, sige. Mag-ano tayo, mag-away na lang tayo. Tangina, babalik na ako dun sa totoong nangyari. Hindi naman talaga totoo yung mga pinagsasasabi ko. Ikaw lang may invento niyan eh. Ilalabas ko na yung totoong nangyari. Ayan na nga. Yari. Kaya ingat kayo yung mga whistleblower. Kayong mga whistleblower, lalo-lalo na gagamitin kayo ng mga nasa gobyerno, congressman man yan o senador. Ingat kayo, bakit? Hindi naman habang buhay senador yan, hindi naman habang buhay congressman yan eh. Pwedeng bukas sa isang araw, mamatay yan, yari ka na. Lahat ng pagsisinungaling mo, lahat ng mga sinabi mo, wala na, hindi mo na yung pwedeng bawiin. Masisira ang buhay ninyo, lalong-lalo na kung magsisinungaling kayo para pabagsakin yung isang tao. Kung magiging whistleblower kayo, kailangan yung nasa katotohanan, yung inyong mga sinasabi, hindi nakataano lang kayo, ginamit lang kayo ng mga politiko para gamitin sa mga kalaban nila. Kawawa kayo dyan, kawawa kayo. Marami ng mga nasa witness protection program ang hindi na suportado ngayon. Bakit? Kasi yung mga dating kaso nila hanggang ngayon buhay pa, pero yung mga handler nila wala na. Wala na sa politika, baka lumayas na, hindi na interesado o bumaliktad na. Kayo, mananatili kayong nagtatago, mananatili kayong mga daga. Habang sila na mga gumamit sa inyo, malaya, baka yung iba, retired na. Di ba, madami yan, yung Rosebud, yung Adormawanay. Napakaraming mga whistleblower na ngayon, asan na? Yung Bikoy, yung Mikoy, si Mitoy, lahat na yata ng Maykoy. Nagamit na nila. Nasaan na yung mga yun? Yumaman ba sila? Di ba? Hindi. Hanggang ngayon, nagtatago pa rin sila dun sa mga siniraan nila. Kaya ingat. Ingat yung mga whistleblower. Make sure na
Kayo ay nagsasalita ayon sa prinsipyo ninyo, hindi dahil binabayaran kayo at pinangakuan kayo noong mga handler ninyo. Underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. It's in Article 6, Section 16, Paragraph 3. Yun po ang ating basehan dito sa aming ethics complaint. Ayon sa konstitusyon, may kapangyarihan ng Senado na disiplinahin ang kanilang mga miyembro. Kasama rito ang suspensyon o pagpapatalsik sa isang mambabatas. Ngunit kailangan ng boto ng 2/3 o 16 sa 24 ng mga senador. Ako, 16. Paktay. Nakakuha pa naman si VP Sara ng 11. Malay mo. Ating sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, the Vice President should be accountable. But dapat naman kung may offenses ka rin, allegations of offenses, you are also accountable. Git ni Hontiveros, handa siyang sagutin ng reklamo at paninira lamang ito laban. Kapal, oh. Kapal na make-up, oh. Walang iya, oh. Hindi na halata yung bukbok sa mukha, oh. Sa kanya, ayon pa sa senador, mas dapat raw tutukan ng Senado ang mas mabibigat na issue tulad ng flood control scam. So you're not bothered? Bothered in the sense na ang naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, hindi po kami magpapadistract dyan. Sa panayam kanina, Hindi daw magpapadistract. Oo, hindi niya makikita yung sagot sa ChatGPT this time. This time, kailangan niya talagang labanan head-on yung mga, sabi ko nga sa inyo, ano ba yung mga, sinasabi ni Maurilio? Sabi niya, kinidnap daw si Maurilio, dinala sa Glory Mountain. Sabi naman ni Maurilio, wala ako sa Glory Mountain. At walang humahawak sa akin. Oo. Isipin mo, saan ka makakita ng kinidnap tapos alam niya kung saan siya. Kinidnap tapos alam niya kung saan siya dadalin. Tapos kinidnap, nakakapag-cellphone at nakakapag-text pa ng ilang araw. Di ba usually pag kinidnap, ginagapos yan, ganyan. Paano may kinidnap na ganyan? Kung talagang totoong mamamatay tao yung mga may angels of death para sinasabi, di kung halimbawa ako, nakuha ko yan, pinatay ko na yan. Nilibing ko na yan kung saan, hindi ba? Para hindi na makatestigo yan laban sa akin, tama? Bakit nagsasalita? Wala pang takip sa muka. Tapos, yung mga sagot ni Risa Hontiveros, nire-rebat niya. Puro kasi paninira Para sa paninira kasi kay Pastor, hindi na mahinto-hinto Masyadong masama ang loob ng mga alyado ng mga komunista Dahil ang daming sumuko na mga komunista dahil kay Pastor Apollo Kibuloy, kay PRD, at sa yung programa nila kay Eric at Doc Lorraine. Pati NTF-ELCAC. Naiginit din ng mga complainant na hindi raw maaaring magtago sa pananagutan si Hontiveros gamit ang immunity from suit ng mga senador. Nauna nang sinabi ni alias Rene na napilitan siyang lumantad sa publiko dahil tinatakot daw siya ng mambabatas. Ang atin naman, hindi naman kami sabi conclusive. Pero dapat may venue for which a senator should be answerable for their offenses. No? Tama nga naman, yung Vice President, ginagawa nilang accountable and answerable. Sa mga batiko sa kanya, dapat sa mga senador may ganun din. Sabi sa ating saligang batas, dapat ang Senado lang ang makadisiplin ng kanilang sariling miyembro. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Sa ngayon, hindi pa nagkukonvene ang Senate Committee on Ethics and Privileges kasama sa mga miyembro sina Senators Marcoleta, Zubiri, Villanueva. Yan na. Chairperson, 7 miyembro. Yung chairperson, di natin alam sino, pero kasama si Ejercito, JB, si Marcoleta, si Miguel Zubiri. Naku po. Tinan pa natin. Ejercito at Soto, ngunit wala pa napipiling chairman. Para sa Diyos, Ayun naman pala Wala pa napipili. Pero ayun na nga. Tama yan. Dapat
maging accountable din ang isang senador, lalong-lalo na kung ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan para lang manggipit ng mga kalaban nila sa politika, lalong-lalo na mga kalaban ng mga alyado nila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap